Magandang araw po sa lahat. Bago po magsimula ang mga kwento natin ngayong gabi, nais ko lang pong ipaalam na magbabalik na po tayo sa pag-upload ng mga bagong kwento tuwing Martes at Huwebes kada linggo. Dating gawi po tuwing alas 8 ng gabi. Sana po ay sabay-sabay ulit tayo sa pagsigaw sa ating mga kwento. Pakikisuyo na lang din po ako na mag-subscribe na sa ating channel at huwag kalimutang mag-like, comment at share ng ating mga videos. Lahat po ng social media accounts ng Scream PH ay nasa video natin. Salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta. Tara na, simulan na natin ang takutan at sigawan. Magandang gabi po sa mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong Katrina. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang naging karanasan ko sa lamay at eventually sa libing ng lola ko. Close talaga kami ng lola ko. Masasabi ko na nga din na parang lumaki na din ako sa kanya kasi parehas OFW ang mga magulang ko dati sa Saudi. Ganoon ho ako kalapit sa lola ko. Ika-40 days noon ng pagkamatay ni lola. Sa Maynila na ako nagtatrabaho noon pero kinailangan kong umuwi ng Isabela para sa ika-40 days ng pagkamatay niya. Sa haba at tagal ng biyahe ko, hindi ko maiwasan na isipin yung mga panahon na kasama ko pa siya. Sobrang lungkot sa totoo lang kasi buong kabataan ko, siya ang kinilala kong ama at ina. Sa lahat ng masasaya at malulungkot kong childhood experiences, siya ang kasama ko. Natatandaan ko pa, noong mga bata pa kami ng mga pinsan ko, laging nagagalit sa amin si lola kasi madalas niya talaga kaming patulugin kapag hapon. Bilang mga bata, madalas nakatuon ang atensyon namin sa paglalaro at yun ang palagiang dahilan kung bakit hirap kami palaging makatulog kapag hapon. Ngunit kapag napapansin ni lola na paikot-ikot lang kami sa higaan, agad na yang lumalapit sa amin. Kahit anong ginagawa niya, iiwan niya talaga. Tapos pupunta sa higaan at ihehele kami. Hindi yun nagbintis. Nakakatulog talaga kami. Iba kasi yung pakiramdam. Ramdam na ramdam mo yung pagmamahal ni lola sa amin sa bawat pagtapik niya sa hita at sa bawat hele na inaawit niya. Habang inaalala ko yun, hindi ko talaga maiwasang maiyak sa bus. Habang nagmumuni-muni ako, biglang tumawag sa akin yung nanay ko. Nanatili na po dito sa Pilipinas yung mga magulang ko matapos ng ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa. Yung nanay ko nagtayo ng maliit na negosyo. Tapos yung tatay ko naman po, parang consultant na dun sa kumpanya niya sa ibang bansa. Kaya pwede na siyang manatili dito habang nagtatrabaho pa siya dun. Papunta-punta na lang siya sa mga proyekto na gagawin niya. Pagkasagot ko ng telepono, tinanong lang ng nanay ko kung anong oras ako makakarating. Sinabi ko na baka gabihin na ako. Tinanong din niya kung magpapasundo daw ba ako sa tatay ko. Sabi ko naman oo. Mag-aalauna na ata ng madaling araw ako dumating. Pero mga 1 oras siguro bago ako dumating sa amin. Sinabihan ko na yung mga magulang ko. Habang nasa kotse kami, bigla akong binalot ng kaba. Hindi ko alam kung bakit pero laging bumabalik sa isip ko yung itsura ni lola nung nasa kabaong pa siya. Hindi naman ako dapat matakot pero iba talaga yung itsura niya doon. Parang wala yung ngiti niya. Wala yung pagmamahal. Sa isip ko, hindi yun ang lola ko. Parang ibang tao na yun nakikita ko.
isa pa. Lagi ko din siyang napapanaginipan. Bata pa ako noon sa panaginip ko. Nakahiga sa kama sa luma naming bahay. Nasa tabi ko yung mga pinsan ko. Gising ang diwa ko. Bukas ang mga mata ko. Ngunit tulog yung buong katawan ko. Habang nakahiga, nakikita kong paikot-ikot sa higaan yung mga pinsan ko. Alam ko na yon, nalalapit na si Lola para patulugin kami. Naririnig ko na yung mga yabag niya. Gusto kong ibaling yung higa ko, pero hindi ko maigalaw yung katawan ko. Kapag napapanaginipan ko yon, bumabalik yung pakiramdam ng pagmamahal. Mainit sa puso, mainit sa katawan. Habang papalapit si Lola sa higaan, unti-unti ko na ding naririnig yung boses niya habang kinakanta yung pangheli niya sa amin. Gustong-gusto ko siyang yakapin kahit sa panaginip lang, ngunit hindi ko magawa. Nararamdaman ko na siya sa likod ko at nakikita ko na yung anino ng kamay niya na akmang aabutin yung hita ng isa sa mga pinsan ko. Ngunit habang papalapit yung kamay niya, unti-unti ding nag-iiba yung pakiramdam. Malamig, malungkot, nakakatakot. Nakikita ko palagi yung kamay ni Lola na may mahahaba at matutulis na kuko at naaagnas na balat. Hindi ko din maintindihan, ngunit kapag naririnig ko na yung boses niya malapit sa tenga ko, bigla naman akong nagigising. Paulit-ulit yun hanggang sa makauwi ako ulit dito sa amin. Pagkarating ko sa bahay, binalot na ako ng kakaibang pakiramdam. Mabigat, ngunit hindi naman umabot sa punto na hindi ako komportable. Kaya ipinagsawalang bahala ko na lang. Gumising pa noon yung nanay ko para salubungin ako. Sinabi niya sa akin na inayos na niya yung kwarto. Nagtira din daw siya ng ulam at kanin para kung sakaling magutom ako, pwede kong initin. Sinabi ko sa kanya na mag-aayos na muna ako ng gamit ko at baka maligo na din muna. Niyakap ko na yung mga magulang ko at umakyat na sa taas ng bahay. Sumunod yung nanay ko, pero yung tatay ko naiwan pa sa baba para ikandado yung gate tsaka yung mga pinto. Natapos siguro akong mag-ayos ng gamit mga mag-aalas 2 na ng madaling araw. Sa sobrang pagod ko sa biyahe, naisip kong wag na sanang maligo. Sa umaga na lang, kakain na lang muna ako kasi medyo gutom na din ako noon. Puro chichirya lang kasi yung kinain ko sa biyahe. Paglabas ko ng kwarto, parang nanibago yung katawan ko dun sa bahay. Parang hindi na pamilyar yung katawan ko sa tahanang kinalakhan ko. Lumingali nga ako sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag na para bang naghihintay ako na may mangyaring kakaiba. Natatawa nga ako noon sa sarili ko kasi kung ano-ano yung iniisip ko. Kaya kesa kung ano pa yung mabuo ng utak ko, nagsimula na akong maglakad para bumaba sa kusina. Habang nasa hagdan, nakakarinig ako ng boses ng isang babae na kumakanta sa di kalayuan. Mahina lang yon, pero dinig mo pa rin. Una kong inisip noon na baka may nagpapatugtog ng radyo sa mga kapitbahay namin. Dito kasi sa mga kapitbahay, minsan nakakalimutan ng mga matatanda na patayin yung radyo o kaya telebisyon kapag nakakatulugan na. Ngunit habang papalapit ako sa kusina namin, papalakas din ng papalakas yung boses ng babae. Dahil nga may nabuo na akong sagot sa utak ko kung saan ang gagaling yung tunog na yon, hindi ko na inalintana yung naririnig ko.
Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng kakainin. Binuksan ang ref. Kinuha ang ulam at kanin. Binuksan ang kalan. At ininit na ang mga ito. Wala kasi kaming microwave oven sa bahay doon. Habang naghihintay, nagulat na lang ako nang tila ba biglang nag-iba ang direksyon ng boses ng kumakantang babae. Kanina parang galing sa labas. Pero ngayon, parang galing na sa loob. Sa pangalawang palapag ng bahay namin, nagsimula ng kumabog ang dibdib ko. Unti-unti na rin akong ginapang ng hilakbot at naghihintay na lang na may mangyaring kakaiba. Pinatay ko yung kalan tsaka sinarado yung gasol. Para kung sakali mang kailangan kong magtatakbo palayo, walang disgrasyang mangyayari kapag naiwan ko yung nakabukas. Nakasentro pa din naman yung isip ko nung mangyari ito. Pinapakinggan kong mabuti yung boses. Gusto kong sundan para malaman kung saan ito nanggagaling. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa hagdan ng bahay namin. Ngunit bawat hakbang ko, tinatapatan ng papalakas na pagkabog ng dibdib ko. Dahil habang naglalakad, tila ba sinasabayan din ako nung kung sino man yung nasa taas. Luma na yung bahay na yon. Kahoy din yung mga sahig sa pangalawang palapag. Kaya bawat hakbang, dinig na dinig ko sa baba. Pagtapat ko sa hagdan ng bahay, tinitignan kong mabuti yung madilim na parte sa itaas. Kinusot-kusot ko yung mata ko. Kasi tila ba may nakikita akong pares ng paa na nakatayo sa pinakadulo ng hagdan. Tulala akong tinititigan kung totoo ba yung nakikita ko. Ngunit napatunayan kong totoo ito nang magsimula itong maglakad pababa. Tahimik ang paligid habang binabalot ng kilabot ang buo kong katawan. Ngunit biglang nawala ang takot ko nang makarinig ako ng pamilyar na boses. Si Lola yun. Kinakanta yung panghili niya sa amin. Nakaramdam ako ng pagkapanatag kahit papaano. Dahan-dahang tumulo yung mga luha ko dahil sa walang kapantay na lungkot na bumalot sa puso ko. Hinihintay kong makababa si Lola mula sa hagdan ngunit bago ko pa man makita ang mukha niya, bigla na lang siyang naglaho. Naiwan akong mag-isa sa madilim naming sala. Matapos nun, wala na din siya sa mga panaginip ko. Ngunit isang tanong pa din ang hindi nasagot sa mga pangyayaring ito. Bakit sa panaginip ko, iba ang itsura ng mga kamay ni Lola? Siguro dala lang yun ng malikot kong imahinasyon na kahit sa panaginip ay humahalo na sa mga totoong pangyayari sa buhay ko. O sadyang pinaglalaruan lang ako ng lola ko sa panaginip. Hindi ko alam. Itinuring ko na lang na huling pamamaalam ni Lola yun sa akin nung gabing pumunta ako sa bahay namin. Sumasideline akong tricycle driver dati sa tsuhin ko dito sa lugar namin. May mga pagkakataon kasing hindi siya nakakapamasada sa kadahilan ng nananakit yung mga kasukasuan niya dahil sa gout at rayuma. 19 pa lang ako noon at nag-aaral pa. Kaya napakalaking tulong din sa akin yung kinikita ko doon. Pambaon sa eskwela, tsaka panggasto sa mga personal kong kagamitan. Gusto ko din talagang makaipon ng mga panahon na yon. Kasi may nalalapit kaming field trip sa eskwela at magagamit ko yung pera na maiipon ko pambayad tsaka pangbaon. Sabado ho ito nangyari. Tanghali na akong nagising. Kaya sabi ko sa tsuhin ko,
Babiyahe ako mga 3:00 ng hapon matapos makapananghalian. Tumulong muna din kasi ako sa mga gawaing bahay bago bumiyahe. Nang hinayang ako sa araw noon, kaya naisip ko na pumiyahe na lang ako hanggang gabi para naman mapunan yung mga nawalang oras ng umaga. Mga bandang 11:00 na siguro ng gabi. Dahil na din sa pagod, nagdesisyon na akong umuwi. Galing ako noon sa bayan at medyo malayo yun sa barangay namin. Sa bukana ng barangay, yung saktong pagpasok ng arko, may pumara sa akin, isang babae. Teenager yun. Mahaba ang buhok. Nakaputing t-shirt tapos maong na shorts na maiksi. Sabi ko sa sarili ko, hintuan ko na to. Kapag yung bababaan niya ay pareha sa ruta ko, isasakay ko na. Pero naisip ko din na paano kung hindi. Kawawa din naman siya kasi gabi na. Baka kung ano pa ang mangyari. Paghinto ko, bago pa man ako makapagsalita, bigla na siyang sumakay sa tricycle ko at sinabing sa pangalawang kanto lang daw siya tapos kanan sa subdivision. Alam ko yung lugar na yon. Hindi man siya along the way pero nasa barangay lang namin siya at mas madali akong makakauwi kaysa kung saang bayan pababa tong pasahero. E di umandar na lang ako. Habang nasa biyahe, napansin kong kakaiba yung ihip ng hangin. Parang may kung anong lamig yung dala. Alam kong hindi yun normal kasi habang humahampas yung hangin sa katawan ko, nagpapalitan yung mainit at malamig na simoy ng hangin. Tila ba umiibabaw yung malamig na hangin sa totoong dapat na temperatura nito. Pero ipinagsawalang bahala ko lang yun at nagmadali na lang para maibaba ko na yung pasahero ko at makauwi na. Nang makarating sa subdivision, nagulat ako kasi may gwardiya pala yung lugar na yon. Lumapit sa akin yung gwardiya at tinanong kung saan daw ba ako pupunta. Sabi ko naman, maghahatid lang ng pasahero. Yumuko yung gwardiya para sumilip sa loob. Ngunit parang tulala siya. Nakamulagat yung mga mata niya at halata mong nagulat siya sa nakita niya. Kaya ako naman, tinawag ko yung guard ng kuya at nagulat siya sa pagtawag ko. Sinabi lang niya na sige daw. Pumasok na ako sa loob. Tinanong ko yung pasahero ko kung saan ba kami doon. Kasi medyo malaki pala yung subdivision na yon. Hindi pa kasi talaga ako nakakapaghatid doon sa loob. Kadalasan kasi, sa gate lang sila bumababa. O kaya minsan naman, doon sa kanto. Kasi may mga kainan doon. Baka bumibili yung mga residente ng pagkain sa labas. Tsaka maglalakad na lang papasok sa loob. Nakailang liko kami sa loob. Sa isip ko, nililigaw na yata ako nitong pasahero ko. Ngunit nung akmang tatanungin ko na siya kung saan ba talaga, sabi niya sa akin, nasa dulo yun ng subdivision. Paghinto ko, nagulat ako nang makitang lamay pala yun. Pagbaba ng pasahero ko, hindi na ako tumigil pa ng matagal. Kinuha ko na yung bayad tapos umalis na. Bago lumabas, tinanguan ko pa yung gwardiya na walang emosyong nakatingin lang sa akin habang papalabas ako ng subdivision na yon. Linggo ng umaga, nakatambay ako sa labas ng tindahan nung nanay ng kaibigan ko. Talyer tsaka vulcanizing shop kasi yung katabi nun. Pinapa-check up ko kasi yung motor ni Tito, sabay change oil na doon. Nakaharap sa highway yung tindahan na yon. Nakatambay din yung tropa ko noon, kasama ko. Maya-maya pa, nakakarinig kami ng sirena ng sasakyan ng pulis. E di tingin naman kami kasi sobrang dami tapos ang lakas. Maya-maya pa, nakakarinig na kami ng malakas na tugtog. Pagsilip namin, may ililibing pala. Bumalik na kami sa pagkakaupo. Binalot na lang ako ng matinding takot
nang tumapat na yung karo ng patay dun sa tindahan. Nakaharap sa akin yung litrato ng namatay. Sabi ko, parang pamilyar. Ngunit hindi ko siya kaibigan. Hindi ko din kamag-anak. Hanggang sa dahan-dahang bumabalik ang mga pangyayari sa alaala ko. Kamukha niya. Yung naihatid ko kagabi. Nabitawan ko yung iniinom kong soft drinks noon. Tinanong ako agad ng tropa ko kasi namumutla na talaga ako noon. Sabi ko sa kanya na naisakay ko pa kagabi yung babae na ililibing. Tinawanan pa nga ako nung kaibigan ko noon kasi hindi naman talaga makatotohanan yung ganon. Ngunit iginiit ko na totoo yung sinasabi ko. Lalo pa akong binalot ng kaba nang maalala kong sa lamay ko siya inihatid. Doon na pumasok sa isip ko na baka lamay niya yung bababaan niya at kung saan siya sumakay, doon siya namatay o di kaya pinatay. Pero imposible kasi. Kung may pinatay man doon malapit sa arko ng barangay namin, imposible namang hindi namin malalaman o makikita kasi lagi naman kaming dumadaan doon. Kung ano pa man, sobrang takot na takot talaga ako noon kasi sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng ganon. Simula din noon, hindi na ako bumiyahe ng sobrang gabi sa takot na may maisakay na naman akong kaluluwa. Naka-apartment ako noon dito sa Manila nung mangyari ito. College student ako nung sumakabilang buhay yung lolo ko. Hindi na ako nakapunta doon sa lamay at libing niya dahil nga sobrang busy ako noon sa eskwela at hindi din ako pwedeng lumiban sa pasok ko. Sa totoo lang din kasi, hindi ko pati nakikita yung lolo ko na yon sa father side. Kadalasan kasi ng mga nakakasama kong kamag-anak ay sa mother side lang. Pero kwento-kwento kasi sa amin ng tatay ko na noon pa man, gustong-gusto na kaming makita ng lolo ko. Kami ng mga kapatid ko. Naglayas kasi noon yung tatay ko sa kanila at dito sa Maynila napadpad. Simula noon na hindi na bumalik yung tatay ko doon sa kanila. Siguro mga ilang taon bago mamatay si lolo ay nagkaayos naman sila. Kaya nagpapabalik-balik na din doon yung tatay ko para mag-asikaso ng mga bagay-bagay. Bilib nga din ako sa tatay ko kasi nairaos niya yung sarili niya dito sa Maynila. Nagtrabaho siya ng kung ano-ano at sinuportahan yung sarili niyang pag-aaral. Nag-scholarship din siya at swerte din naman siya sa napasukan niyang amo na kahit papaano ay sinuportahan ang pangarap niya sa buhay. Lagi niyang ipinagmamayabang sa aming magkakapatid na sa kanya namin nakuha ang pagpupursige sa buhay. Talagang proud na proud din naman kami. Nung sinabi ng tatay ko na uuwi sila sa probinsya para sa lamay ng lolo ko, gusto din talaga naming sumama ng mga kapatid ko. Sa aming apat, ako lang ang hindi pwede. Sabi ng nanay ko, total naman kaya ko nang alagaan yung sarili ko. Baka pwedeng maiwan na muna akong mag-isa sa bahay namin habang nasa biyahe silang lahat. Sumang-ayon naman ako sa planong yon. Nag-iwan ng sapat na grocery yung nanay ko sa bahay. Tapos binigyan din ako ni Papa ng allowance pang 2 linggo. Iniwan niya din sa akin yung ATM niya para kung sakaling may emergency, hindi ako mahihirapan na kumuha ng pera. May ATM naman daw si Mama at doon na lang daw sila kukuha ng pera kung sakali. Bago sila umalis, binilinan ako ng nanay ko sa mga dapat kong gawin, maging sa mga dapat kong tignan bago umalis ng bahay at bago matulog. Sa totoo lang, lahat ng yun ay mga paalala na lang kasi araw-araw ako naman talaga ang gumagawa ng mga yon. Kumbaga, yun ang toka kong trabaho sa bahay.
Gusto lang makasiguro ni Mama na wala akong makakalimutan oras na bumiyahe sila. Dumating na yung araw ng biyahe nila at nagpapaalaman na kami. Nagbigay ang mga magulang ko na huling paalala at sinigurado ko naman silang magiging okay ang lahat. Habang palabas sila, yung pilyo kong bunsong kapatid, sinabihan ako na lagot daw ako kasi di ako sasama. Ako daw ang dadalawin ni Lolo dun sa bahay namin. Binatukan ko yung kapatid ko at nagtawanan kaming lahat sa kapilyuhan niya. Ilang araw ang lumipas na matahimik naman ang lahat sa bahay at sa buhay ko. Araw-araw din akong tinatawagan ng mga magulang ko para masigurong okay lang akong mag-isa. Lumipas ang 1 linggo nang walang nangyayari hanggang sa 9 na araw na sakto din sa libing ng lolo ko. Matagal bago siya nailibing kasi may mga hinihintay pa silang mga kamag-anak galing sa ibang bansa kaya umabot ng 9 na araw yung lamay. 7:00 na siguro yun ng gabi. Nagbabasa ako ng mga aralin ko nun sa sala habang nanunood ng TV nang biglang may kumakalampag sa gate namin. Hindi naman talaga siya kalampag pero parang katok pero medyo malakas. Naririnig ko din na parang may ginagamit na kung anong bakal yung kumakatok kasi hindi yun tunog ng kamay na tumatama sa bakal. Tunog yun ng bakal na humahampas sa bakal. Tumapat ako agad sa pinto at binuksan yun ng bahagya. Inilabas ko yung ulo ko para aninagin kung sino yung nasa labas. Mula dun sa pinto, ang naaaninag ko lang ay yung ibabaw ng ulo ng tao sa labas. Medyo kalbo yun, na may mga buhok lang sa gilid. Puti na yung buhok pero hindi ako sigurado. Yung gate namin may harang talaga at hindi mo makikita yung nasa labas. Ngunit mas mataas yung lupa papasok sa bahay, kaya pag nasa pintuan ka, makikita mo yung ibabaw. May silipan dun sa gate namin kaya pwede ka munang sumilip bago mo ito buksan. Kaya ang una kong ginawa, sumilip muna ako. Nakita ko ang isang matandang lalaki na naka-polo shirt ng brown. Tama nga ako. Kalbo nga yung ibabaw ng ulo niya, tapos sa gilid lang may buhok. Nagsalita na ako. Tinanong ko kung anong kailangan niya, pero wala siyang imik. Patuloy lang siya sa pagkatok sa gate namin. Tinanong ko ulit siya. Nagsalita siya at tinanong kung nandyan ba si Nestor. Sabi ko, walang Nestor na nakatira doon. Pagkasabi ko nun, agad tumigil yung matanda sa pagkatok at dahan-dahang naglakad palayo sa bahay namin. Habang naglalakad pabalik sa bahay, iniisip ko kung sino yung Nestor. Napatigil ako nang maalala na baka si Papa yon. Kasi ang buong pangalan ni Papa ay Ernesto. Ngunit ang tawag sa kanya ng mga malalapit sa kanya dito ay Nesty. Sabi ko sa sarili ko na baka nagkataon lang. Hindi ko na yun inisip hanggang sa makabalik yung pamilya ko sa amin. Naglalabas na sila ng mga nakaimpake nilang gamit. Tumulong na din ako. Sa bagahe ng tatay ko, may nakapa akong matigas na bagay na nakabalot sa mga damit niya. Binulatlat ko yun at nakakita ako ng picture frame. Picture yun ng isang matandang lalaki, kalbo sa taas ng ulo at sa gilid lang may buhok. Nakasuot din ito ng brown na polo shirt. Habang hawak ko yung litrato, bumalik sa alaala ko yung matandang kumakatok sa gate namin kamakailan. Kamukhang kamukha niya yung matanda sa litrato. Nagtatatakbo ako sa tatay ko dala yung picture frame at tinanong kung sino yon. Walang pag-aalin lang ang sinabi ng tatay ko na siya daw ang lolo ko. Putlang-putla yung mukha ko noon na tinanong na ako ng tatay ko kung ayos lang daw ba ako. Ikinwento ko sa kanila yung naranasan ko.
Niyakap ako ng tatay ko at sinabing naniniwala daw siya sa akin. Wala naman daw kasing tumatawag ng Nestor sa kanya dito. Ang tanging tumatawag lang daw sa kanya noon ay yung mga kapatid niya at mga magulang niya. Inisip namin na nung araw na yon, dinalaw talaga ako upang makita. Ako lang kasi sa pamilya namin ang hindi nakasama. Natuwa din naman ako sa likod ng takot na naramdaman dahil sa dinami-rami ng mga nakita na niyang apo. Ako talaga yung dinalaw niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po akong Che. Galing po ako sa isang Chinese family at kadalasan sa mga namatay sa aming pamilya, cremation ang unang pinipili imbes na ikabaong, paglamayan at ilibing. Hindi ko alam. Siguro tradisyon o di kaya hindi lang nila kayang makita yung mga namatay na kapamilya na nakahiga sa harapan nila na wala ng buhay. Nangyari itong kwentong to nung namatay yung isa sa mga tiyahin ko sa father side. Kadalasan hindi ako sumasama sa pag-cremate. Pupunta lang ako kapag ilalagak na sa crematorium, doon sa parang maliit na nicho ng pamilya namin, o di kaya kapag inilalagak sa bahay. Bukas kasi yung ikatlong mata ko, pero hindi ako masyadong nakakakita ng mga kaluluwa at elemento. Ang malakas sa akin ay ang pandinig ko at pakiramdam. Kadalasan, naririnig ko sila, ngunit hindi nakikita. Wala namang mabigat na kapangyarihan. Lahat yun mahirap harapin. Ngunit para sa akin, parang mas gusto ko na lang silang makita kesa marinig sila. Sa totoo lang kasi, madami silang sinasabi. Hindi sila tumitigil. Kahit tulog ka, magugulat ka na lang kasi bigla silang bubulong o may sasabihin malapit sa tenga mo. May dumating pa ngang pagkakataon na halos 1 linggo ata akong hindi nakatulog kasi umuwi kami doon sa probinsya namin sa Cebu at lagi kong naririnig yung hagik-gikan ng tila ba maliliit na tao. Hindi yon mga bata, pero maliliit yung boses. Mga duwende siguro. Mabalik tayo sa kwento. Nung araw nung cremation ng tita ko, naobliga akong sumama kasi close na close kami ng tita kong yon. Kumbaga, siya kasi yung tipo ng tita na konsentidora sa akin. Kapag napapagalitan ako ng mga magulang ko, lagi yung nakaabang para patahanin ako. Sinasama ako sa mall para ilibot. Sobrang spoiled ko sa tita ko na yon. Kaya sabi ko sa sarili ko, kahit natatakot akong pumasok sa lugar na yon sa dami ng naririnig kong kaluluwa, kakayanin ko. Alang-alang na lang sa huling pamamaalam ko sa paborito kong tiyahin. Nakapalibot kami noon habang ipinapasok yung katawan niya sa loob ng parang malaking oven. Mararamdaman mo yung init, pero wala pa namang apoy. Umiiyak silang lahat sa paligid ko pero ako naman, maliban sa iyakan ng mga kamag-anak ko, naririnig ko din yung iyak na nagmumula sa kabilang buhay. Pilit kong kinokolekta yung sarili ko habang nandun kami. Ayokong magtatakbo palabas sa takot. Gusto kong manatili doon hanggang sa matapos, alang-alang sa tita ko. Sinabi na sa amin ng tao doon na kung gusto daw ba naming makita, kailangan daw kasing merong titingin para masiguradong bangkay ng kamag-anak namin yung ilalagay doon at hindi kung sino-sino. Ang sumama lang sa loob ay yung asawa ng tita ko tsaka yung iba pa niyang mga kapatid. Pero ako, sa labas lang ako. Kasi maliban sa mga naririnig ko, parang di ko kayang makitang sinusunog yung katawan ng tiyahin ko. May mga napanood din kasi ako na gumagalaw yung katawan ng bangkay sa loob habang sinusunog
kasi lumiliit yung katawan. Kaya syempre, gagalaw talaga. Habang nasa labas ako, nakakarinig ako ng pamilyar na boses. Nang matanto ko kung kaninong boses yun, biglang nanlamig yung mga kamay ko. Namulagat yung mga mata ko sa takot at dahan-dahang tumulo ang mga luha ko. Napansin siguro ako ng nanay ko na parang mahihimatay na sa kinatatayuan ko. Naramdaman ko yung mga kamay niya na humawak sa balikat ko. Ngunit parang manhid na manhid ako. Alam kong may kamay na nakahawak sa akin ngunit parang hindi na maramdaman ang katawan ko. Naririnig ko din yung boses ng nanay ko na tinatanong kung okay lang ba ako. Pero hindi ko siya masyadong marinig. Nangingibabaw ang makapanindig balahibong sigaw at pag-iyak na naririnig ko. Habang naririnig ko ang mga iyak ng hinagpis at paghingi ng tulong, umuusal ako ng panalangin. Naririnig ko kasi yung boses ng tita kong sigaw ng sigaw at humihingi ng tulong dahil mainit daw at nasusunog ang katawan niya. Gustong gusto niyang lumabas kung nasaan man siya. Siguro sa loob ng malaking oven. Nagpatuloy yun ng ilang minuto hanggang umibabaw ang nakakabinging katahimikan ng paligid. Nang hina yung buong katawan ko hanggang sa napaupo ako sa sahig, hindi na ako nasuportahan ng paghawak sa balikat ni mama. Nagsabay-sabay na yung lungkot, takot at pagkagulat na naranasan ko nung mga oras na yon. Kaya hindi na kinaya ng katawan ko. Binuhat agad ako ng tatay ko at iniupo sa gilid. Nakikita ko sila pero sa sobrang hilo ko, parang malabo sila sa paningin ko. May nakita pa akong nagbubukas ng bote ng mineral water at inaabot sa nanay ko. Pinainom agad ako ng tubig para mahimasmasan kahit papaano. Nung unti-unti nang luminaw ang paningin ko, nagulat ako nang sa gitna ng mga taong nakapaligid sa akin. Nando nakatayo ang hubad na katawan ng tita ko. Umiiyak. Nakayakap ang mga kamay sa kanyang katawan na unti-unting nasusunog sa harapan ko. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang nangyari sa kanya. Hindi ba siya nakatawid sa kabilang buhay bago siya sunugin? O sadyang hindi pa niya alam na patay na siya at nanatili pa sa katawan niya hanggang sa mga oras na yon? Hindi ko alam. Pero ang sigurado ako, matapos nung pangyayaring yon, kung dati naririnig ko lang ang mga kaluluwa, ngayon nakikita ko na din silang lahat. Sa totoo lang, napakahirap talaga ng bukas ang ikatlong mata. Hindi mo na kasi alam kung alin ba ang totoong buhay sa hindi. Minsan iisipin mo na kung baliw ka na ba kasi magugulat ka na lang sa mga makikita mo. Tapos titingin ka sa paligid mo at maaalalang ikaw nga lang pala ang nakakakita nito. Minsan maninigas ka na lang sa takot sa gitna ng tawanan niyong magkakaibigan. Pero magpapanggap ka lang na okay ang lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Betty. Gusto ko lang pong ibahagi ang isa sa mga napakarami kong karanasan noong magpunta ako sa lamay ng kamag-anak ng kaibigan ko. 2007 po ito nangyari sa Novaliches. Lamay yun ng tatay ng katrabaho kong si Arnold. Malapit kami sa kanya. Kaya napagdesisyonan naming magkakatrabaho na sabay-sabay na lang kaming makiramay sa huling gabi. Bago pa man kami makalapit sa bahay nila, may naaaninag akong maraming tao sa loob ng bahay. Sinabi ko pa sa mga katrabaho ko na sobrang dami nilang bisita. Wala namang nag-react sa mga kasama ko. Kaya sa isip ko, mukhang marami nga talaga. Pagdating namin sa entrada ng bahay, sinalubong agad kami ni Arnold at pinaupo sa bakanting gilid.
Nakaupo na yung mga kasama ko pero ako, nakatayo lang kasi wala nang bakante. Mga ilang minuto din akong nakatayo doon nang biglang sinabi nung isa sa mga kasama ko na bakit hindi ako umupo, may bakante naman sa tabi niya. Bago ko pa masabing may nakaupo kasi, nagulat ako nang biglang nawala yung nakaupo doon kanina. Dahan-dahan akong umupo habang iniisip kung namamalikmata lang ba ako sa nakita ko. Ipinagwalang bahala ko yun at matahimik na lang na nagmasid sa paligid. Habang itong si Arnold, binibigyan kami ng mga tinapay. Normal naman yung lamay na yon. Katulad lang din ng mga napuntahan ko ng lamay dati. Ang isang kakaibang bagay lang na napansin ko. Isa paligid ng kabaong ng tatay ni Arnold. May 4 na nakabilong matatanda na may hawak na libreta na tila ba nagdadasal. Nakaupo yung nanay niya sa tabi ng kabaong sa harap. 2 matanda sa magkabilang gilid at 2 sa likod. Sa isip ko, baka tradisyon yun ng pamilya nila o sa barangay nila kasi ngayon lang talaga ako nakakita ng ganon. Hindi din naman ako nababahala kasi yung suot ng mga matatanda katulad ng mga suot ng mga manang sa simbahan. Kulay puti na bestida tapos natatabunan yung mukha nila ng puting belo. Nang makatapat sa akin si Arnold, pabiro kong sinabi sa kanya na sobrang sikat siguro ng tatay niya sa kanila. Napangiti lang siya at sinabing medyo nga daw. Tapos sinigundahan ko ng patika ko yung mga matatanda sa simbahan. Nagdadasal pa sa tabi niya. Pagkasabi ko nun, biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Arnold. Kumunot ang noo niya sa pagtataka at nakatitig lang sa akin. Tinanong niya kung sinong mga matatanda sa simbahan yung tinutukoy ko. Sabi ko naman na may 4 na matandang babae na nakatayo sa paligid ng kabaong ng tatay niya at nagdadasal. May pagtatakang sinabi ni Arnold na wala naman siyang ibang taong nakikita maliban sa kanyang nanay na nakaupo sa tabi ng kabaong ng tatay niya. Dahil nga hindi ko na talaga mapaghiwalay ang nakikita ko, iginiit ko at itinuro ko sa kanya kung nasaan yung mga matatandang babae. Medyo napalakas din yung boses ko noon kasi nakatingin na sa amin yung ibang mga bisita. Nung mga oras na yon, binabaan ko na yung boses ko kasi nakikita ko na sa mukha ni Arnold ang pagkadismaya sa mga sinasabi ko. Tumigil na din siya sa pagpilit na walang ibang tao doon kasi alam naman niyang bukas ang 3 mata ko. Mas naintindihan pa niya kaysa sa akin ang sitwasyon ko. Naupo ako ulit habang nakikimiron ang ibang kasama namin. Tanong ng tanong kung ano daw ba yung nakikita ko. Sinabi ko ulit na may 4 na babae na nakatayo sa kabaong ng tatay niya at nagdarasal ng walang humpay. Muli ay pinabulaanan ng mga kasama ko ang nakita ko. Sa gitna ng komosyon na yon, may lumapit sa aking isang matandang babae. Kinausap ako nito at tinanong kung ayos lang ba ako. Sabi ko naman oo. Pero tumitingin ako sa mga kasama ko para ikumpirma kung nakikita ba nila yung kausap ko na sinang-ayunan naman nila sa pagtango ng bahagya. Nag-usap kami siguro mga 5 minuto hanggang tinanong niya sa akin kung anong mga itsura nung nakita ko. Sinabi ko na hindi ko na aaninag pero ang alam ko lang, nakaputi silang lahat na parang suot ng mga manang sa simbahan. At nakatago ang mga mukha nila sa ilalim ng belong puti. Habang nag-uusap kami, nakita ko yung suot na pulseras ng matanda. Sinabi ko sa kanya na pamilyar yun. Nakita ko yun na suot ng isa sa mga matanda na nakaposisyon sa bandang ulunan ng kabaong. Tumingin ng diretso sa akin yung matanda at saka ngumiti. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, nakikita ko din sila. Para akong nakahinga ng maluwag sa sinabi ng matanda
Ayon dito, wala daw akong dapat ipag-alala. Simula pa daw nung bata pa siya, lahat daw ng kababaihang na mayapa na sa kanilang pamilya ay tila ba bumabalik sa mundo ng mga buhay upang ipagdasal ang kaluluwa at katawan ng namayapa. Minsan daw isa lang ang dumadating, minsan dalawa, minsan naman daw sobrang dami. Hindi niya alam yung dahilan, ngunit ayon dito, nagsisilbi daw itong mga gabay ng mga namayapa sa kanilang pamilya. Pinahinahon ako nitong matanda at ipinaramdam sa akin na ayos lang ang lahat. Maya-maya pa ay lumapit si Arnold at sinabi dun sa matanda na ihahatid na siya sa kwarto para matulog. Napalagay ako ng mga oras na yon at nanghingi na din ng paumanhin kay Arnold maging sa nanay niya na alam din pala ang ganong pamahiin ng kanilang pamilya. Hindi ko din ba maintindihan kung bakit walang alam tong kaibigan namin na may ganon pala. Kung hindi pa pala kami nagpunta doon, hindi pa niya malalaman. Sa araw-araw na nagdaan, lalong tumatatag ang sarili ko sa mga pangyayari sa buhay ko. Isa lang naman kasi ito sa mga kahindik-hindik na karanasan ko sa buhay. Ngunit isa lang naman ang mapapatunayan ko. Ang Diyos ay laging nandyan para gabayan tayong lahat sa kahit ano pang makita, marinig at maramdaman natin. Lagi tayong ligtas kasi lagi niya tayong mahal.